Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga ka-channel. Tara, samahan niyo po ako na maghanap ng mga biyaya na nakalaan sa atin sa bawat araw na ating mga ginagawa. At syempre, thank you so much sa bawat gabay ng Panginoon sa atin na tayo po ay hindi niya pinapabayaan. Kaya nasumpong tayo ng mga ganitong biyaya dahil sa kanya. Sirman mga ka-channel, ayan. Ilas na po na sudan. Pabinta na kami mga ka-channel. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga ka-channel. Ayan, dito tayo muli sa likod ng isla kung saan nakapana tayo ng lapu-lapu. Muli natin binalikan at gamit natin pana yung patos na pinagamit sa atin ni Joy Adventure. At shoutout sa Corsi Spearmaster kay Corsi na orderan natin ng rubber, Seagull Sub, at syempre Master Dudip ng Samasab PH and Bangkao Republic. Maraming salamat po sa inyong pagsusuporta at lagi pag-aabang at sa hindi po ninyo pag-skip ng mga ads. Thank you so much po sa lahat po ng sumusuporta ng aming mga munting channel, mga legit vlogger dito sa Isla ng Canipo. At syempre paumanhin po sa lahat po ng nagtatanong kung bakit solo dive tayo dahil si Joy Adventure ay nasa Puerto pa. Syempre may ginagawa dahil yung kanyang pamilya ay nandoon. So ayan, sana pagkaluban tayo ng biyaya sa araw na to. Kaya tara, samahan nyo ako. Let's go! Pagkatapos natin mga pagbihis at makapag-prepare mga ka-channel, ayan, agad tayo bumaba at napakalinaw ng dagat. Sana sa pagkakataon ito ay makabiliman lang tayo kahit na pang-ulaman lang. Wala naman tayo talagang ibang ninanais kapag dito lang sa malapit ay pang-ulam lang. Unang sisid natin sa araw na to, grupo ng labian or lifty, yung ating natagpuan dito sa unahan. At sa bato na ito ay nakapana na rin ako ng isang Marlboro grouper ng mga nakarambuan. Ito nga, labian or lifty yung ating target dito. May napansin ako na pumasok na grouper dyan sa malaking bato, pero dito muna tayo dahil alam naman natin kapag ang grouper ay pumasok sa bato talagang hindi na yan lalabas. Sarap na sana ng drop ko. Nagulat ako nang biglang may nagpaputok na lang bigla, pati yung isda nagulat tuloy. Hindi na talaga bumalik yung grupo ng labian or lifty na nakita natin dito. May mga dalagang bukid pero malilit pa. Another pagsisid mga ka-channel. Pinunteriya ko na yung grouper na pumasok dito sa bato. At dito sa may butas ay sinilid ko siya. At isang guma lang ang gamit natin dahil kapag nakaharap sa atin, tirahin na natin. Pero nung pag-light ko dito, hindi gumana masyado yung aking light. Maya-maya lang, nung gumana, ay labo yung naiwan. Ibig sabihin ay nandito lang yung grouper or luba. Nung pagtingala ko, isang lapu-lapu or coral trout, pero kapos na tayo sa hangin. Kaya ahon muna tayo. Binalikan ko yung butas kung saan tayo sumilip kanina at dito sa kabilang side, dito muna ako nagsilip dahil nung nakaraan kasi ay dito ko nakita, tapos nung pagsilip ko umusod ng bagya, kaya hinanap ko dito sa butas ng bato dahil ayaw mapakali yung malalapad na isda or yung mga bait fish na nasa loob ng bato. At dito sa pagkakataon ito ay tinignan ko naman dito, wala tayong nakita. Saan kaya nagtago yung luba na yun? At ayun, may nakita tayong coral trout or lapu-lapu. Kaya ito yung ating pinunteriya. Sana matamaan. At yun nga, tinamaan naman. Pumulupot nga lang na bahagya. Kaya umahon muna tayo. Pagkatapos ng ilang minuto na pagpapahinga
nga ay binalikan ko na yung ating isda na napana na pumulupot dito sa may bandang gilid ng bato at di naman ganong kalakihan, kaya tinanggal ko na ito dahil matatagalan pa na magtanggal tayo kapag sa ilalim natin tinanggal pumulupot ng maigi. Safety na rin ang ating naging unang isda sa araw na to, isang coral trout or lapu-lapu. Ayan, nahirapan na nga tayo dito sa taas, ano pa kaya doon sa ilalim. Yung aking tinanggal po ay hindi po yung corals, kundi parang halamang dagat lang. Another pag-dive mga ka-channel, dito sa bahagyang malalim ay may nakita tayong labian or lifty. Kung napapansin po natin ay parang mababaw lang dahil napakalinaw ng dagat sa pagkakataong ito. At ayan nga, pumasok sa bato. Natakot tuloy. Medyo mahirap yung bato na kanyang pinagtataguan, kaya pinabayaan ko na lang. Sakto lang, nung pagdating ko dito sa medyo mababaw ay may nakita tayong lapu-lapu. 3 piraso sana ito, at dito yung dalawa ay medyo magkatabi, kaya pinili ko itong mas malaki at di natin inasahan ng tirahin natin. Boom, sablay. At sa di kalayuan mga ka-channel, tanaw ko itong isang coral trout. Siguro ito yung kasama ng tinira natin kanina. At ayan, nakatalikod kaya hindi ko tinira. Pumasok sa corals at umahon tayo upang muling magsagawa ng pagsisid. At ito na nga, nung nakapagpahinga na tayo ay hinanap natin dito sa ilalim ng bato or corals na kanyang pinagtataguan. At sana naman ay hindi tayo pahirapan, makita natin dito. At sa katagalan ng ating paghahanap ay nakita naman natin, kaya nagdali-dali ako na tinutok yung pana at kinalabitan dahil malaki na yung lapo-lapo na nakita natin. Ayun, no? Hindi nga lang makita dahil nasa ilalim. At nung tirahin natin, tinamaan naman mga ka-channel. Ito yung naging pangalawang isda natin sa araw nito. Sumabit yung ating pana, kaya binitawang ayan. At nakalipas ang ilang mga minuto ay binalikan na natin yung ating isda na napana. Kasi gayon ay matanggal na natin. Ang ganda ng pagkakatama mga ka-channel, spine shot or stone shot baga dahil nasa ilalim ng bato. Siyempre dahan-dahan natin yung tinatanggal dahil mahirap na, baka mamaya makasira pa tayo ng hindi sa atin. Safety na ang ating pangalawang isda, lapu-lapu or suno. Oversize na rin mga ka-channel, at tinuhog ko dito sa lubid na ating gamit dahil wala tayong tulog.
dito sa unahan mga ka-channel, muli tayo nagsagawa ng pagsisid dahil mayroon tayo nakita dito mga ilak or silver drummer na tinatawag nila. Dito sa gilid ng bato ay nag-drop ako at palingon-lingon pagkasakali na may lumapit. Ayan, may mga ilak at dalagang bukid na umaaligid. Pili-pili muna tayo. Nilapitan ko na bahagya dito yung bato na ito dahil may napapansin ako dito na gumagalaw. Antina. Yung pala ay lobster pero di pa malaki kaya pinabayaan na natin yan. Sayang naman kapag kinuha natin, undersize pa at may chance pa na lalaki pa yan. Medyo may kalaliman ng spot na ito mga ka-channel dahil mayroon tayong nakikita ditong mga isda na gumagalaw. At ang dami sanang surahan pero nakita ko yung Marlboro grouper o luba na nakadapa dito sa buhangin, ay mas pinili ko itong luba. Ayan nakadapa mga ka-channel, parang butiti. Nung malapit na tayo ay nagbabalak sana na papasok sa bato at nakalabitan natin. Hindi naman tayo nabigo dahil napakaganda ng pagkakatama. At yun, may balak sana na pumasok sa bato kaya ang ginawa ko ay pinigilan ko nang sa gayon ay hindi siya makaporma. Medyo may kalaliman nga lang at naramdaman ko na medyo lumambot. Binakbakan ko pataas dahil kapag napasok sa bato hindi ko binigyan ng pagkakataon yung luba na magpanlaban dahil medyo may kalaliman at mapagod tayo sa balik-balik kapag pumasok siya sa bato at medyo may kalakihan sana yung luba kapag nasayang. Nung pinatimbang natin to ay 11 kilos yung luba na nakuha natin dito sa spot na to. Ito yung pangalawang luba na nakuha ko dito sa lugar na ito. At dito rin sa lugar na ito, yung time na tumira ako ng luba na nakawala, mas malaki pa dito mga ka-channel. Ayos, may pang diesel at pang load na rin tayo. Ayan ang kilo ng luba dito sa amin ay kapag huli sa pana ay 150 yung per kilo, pero pag sa kawil naman 200 yung kilo sa patay. Yung sa buhay di ko alam kung magkano dahil sa Coron kasi, sa bayan ng Coron ang kilo ng luba ay 1,000. At ayan nga mga ka-channel, tinalian ko yung luba dito sa ating buya dahil mahirap kapag tinuok natin. At muli tayong nagsagawa ng pagsisim spot pa rin kung saan tayo nakapana ng luba dahil mayroon tayong napapansin na mga isdang gumagalaw. At yun nga, nung pagbaba natin, mga surahan pala. At mayroon sana tayo nakita ditong isang buffalo emperor. Yun nga lang pumiglas at pumunta sa bagyong malalim. Ayun, malaki na sana yung buffalo na yan, nasa mga 3 kilo or sobra 2 kilo. Pero yun nga ay pumiglas kaya nung paglingon natin sumirit pa palayo. Ayun eto, may surahan sana, alanganin tirahin, sumirit na tuloy. Hindi kalayuan mga ka-channel, muli tayo nagsagawa ng pag-dive dito sa lugar kung saan tayo banda nakahuli ng malaki. May 3 tribali or talakitok na umaaligid at ayaw ibigay yung tamang pagkakataon. Malalaki na sana. Ayan 3 piraso mga ka-channel. Sayang, kung malapit lang sana na kunti natira na natin yan. Bumalik sana ng bahagya mga ka-channel, yun nga lang natakot hanggang sa tuluyan na ito ay lumayo na. Nakalipas ang ilang oras ay bumalik na rin ako dito sa bangka dahil medyo napapagod na rin tayo.
At syempre, medyo nabibigatan tayo sa ating hila-hila dahil medyo may kalakihan talaga. At isa sa pinakamahirap gawin ay yung lumalangoy ka na may hinihila kang mabigat. Nga mga ka-channel, nag-ahos na tayo. Karamdam tayong pagod eh. Dahil mahirap hila-hilain yung nahuli nating grouper. Medyo may kalakihan na kasi. Tapos may dalawang coral trout tayong napana. Kaya medyo mabigat. Nasana ng timing, malinaw. May nakita tayong tatlong tribali pero hindi natin nagawang tirahin dahil ayaw ibigay yung tamang pagkakataon. Medyo may kalayuan. Tayo, jackpot, naka-jackpot. Ito ang ating nahulog sa araw na ito. Malaki pala. Oh, kalaw maliit. Dami, mga 8 kilo yung grouper na nahuli natin. Laki na. Okay. Bigat. Malbo grouper or luba. Ayos. Mas mga 8 kilo. O mahigit pa. Tapos may dalawa tayong coral trout or lapu-lapu. Ayos. Lagay natin dito sa aquarium para hindi mabilad sa araw. Hindi pa tayo mga ka-channel. Dahil ba dyan may harap, bukan natin doon kung malinaw na ba. Dito nabasa sana isda dito hanggang napakailap. May napakita sa mga surahan nga bababa sa malalim. Subok tayo doon, mga sakali makadali tayo doon surahan. Yan, nandito tayo sa harap ng isla. Yan yung kanil. Medyo maagos ng konti, samihan, pero hindi naman sabihin talaga malakas. At ang langoy natin ay pag ganun, punta doon. Punta doon sa unahan, pag di kaya, ay balik na tayo. Kasi ngayon ay langoy natin papunta doon, pagbalik hindi tayo mahirapan kaysa punta tayo doon, tapos pagbalik natin, hirap tayo sa lungat. So pag ganun tayo, at try lang tayo kahit mga wala. Let's go. Lumipat ako dito sa harap ng isla mga ka-channel. Subok baga. Sakali na magdagdag tayo dito. Inaabot tayo ng ilang oras sa kalalangoy kaya hindi tayo nakadagdag at nag-decide na rin ako na bumalik na dito sa bangka. Nang sa gayon ay makauwi na rin tayo. Dalawang oras lang hoy, wala. Hindi tayo nakadagdag dito. Dalawang oras na. Alauna na. Gutom na kaya away na tayo. Alas 11 tayo dito nag-umpisa. Wala talaga. Tayo. Apoy tayo. Update ko na kayo mamaya pagdating natin sa tabi. Lagyan natin ng tali mga ka-channel. Kasi pabinta nila misis. Para mayroon tayong pan-diesel.
Ito kilawin natin, tapos yan pangulam. Dalawang suno mga ka-channel. Ito, 1 kilo mahigit. Ayan. Tapos itong laki, oh, luba. Laki ng luba mga ka-channel. May pang diesel na tayo. At mayroon na rin tayong panload. Laki. Yun mga ka-channel, ito lilinisan natin dahil lulutuin to pang ulam. So bahala na si Mrs. kung anong luto yung gusto niya dito. Tapos ito namang isang coral trout. Yan, good size. Kikilawin natin, magkilaw tayo. Maglinis tayo ng ating isda. Ito sarsyado o sweet and sour ang luto dito. Pipilian lang sa dalawa kung alin ang mas maganda. Tatlong putol mga ka-channel dahil prituhin pa yan. Kilaw. Hindi pa yan paborito. Yan mga ka-channel, iba-ibain natin yung ating kikilawin na coral trout or lapu-lapu. Isahan na natin to. Dahil hindi kasi marunong si Mrs. nito, kaya siyempre tayong gagawa nito dahil tayo ang may alam nito eh. Tayong marunong, tayong gagawa. Diba? Ayan na. Ang buto sa gitna ng katawan. Kilaw tayo. Pangalawang bisis natin gagawin to dito sa bahay, magkilaw. Coral trout. Kasi lagi lang tayong nagkikilaw doon kila Chairman. So dito na sa bahay. Ayan mga ka-channel, yung lamas na nabili ko dahil magkinilaw kami. Ito, sibuyas. Ito mga ka-channel, yung itlog at saka carrots. Gagamitin ko ito mamaya sa sarsyado. Tapos, ito nga pala mga ka-channel, yung binta ng ating loba. Ayan. 11.5 kilos times 150. Nagbinta siya ng 1,775. Binawas yung sa lamas na 56, yung sa sibuyas at kamatis. Pero yung ibang lamas hindi yan kasali sa nakatotal dito mga ka-channel. Kaya yung natira ito na lang 1,669. Tapos nagpabili rin si Buysurahan yan. Paborito niya yung chocolate. Yan, paborito niya yung Buysurahan. Siyempre mga ka-channel, hindi pa huli si Native. Yan, binilihan din natin ng tinapay hamburger mga ka-channel. Yan yung lamas. Nagsisimula na si Native dahil magkilaw kami. Ang binta ng luba, mga ka-channel. Mayroon ng pan-diesel si Native at mayroon na rin siyang pang-load.
asin. May lasa. Hindi natin lagyan ng iodize dahil may nag-comment na masama daw sa katawan yung iodize. Ito muna yung ulam natin ngayon mga ka-channel. Kinilaw lang muna. Dahil mamaya sarsyado lutuin mo. Sarsyado. Ayun. Boslot ng kaliro natin ito. Okay. Magkain tayo mga ka-channel. Mag-prepare na ako. Okay, samahan nyo kami na kumain. Dalawa lang kami ni Mrs. mga ka-channel dahil si Boy Surahan ay busog na. Tapos na kanina. Kain tayo, makakatikip tayo ng kiniwal. Kinilaw. Si Betchy. Ngit si Betchy. Ayan. Ngit si Betchy. Ngit si Betchy. Ngit si Betchy. Or kinilaw. Pinukit nga hilaw. Okay. Kain tayo mga ka-channel. Sakto lang yung angang. Ngayon naman ako ulit nakatikim ng kinilaw. Matagal-tagal na rin. At lapo-lapo pa syempre. Ha! Pagkalamian mga ka-channel. Sarap ng kinilaw. Namumula ang hanghang. Namumula ang hanghang mga ka-channel. Dahil maanghang talaga. Sarap. Napakasarap ng kinilaw. At yung shop natin, tuwirin lang natin saglit dahil nabaluktot kanina nung binala kasi ng luba na ipasok sa bato tapos pinigilan ko kaya medyo nabaluktot. Yan, update ko lang kayo mamaya mga ka-channel or update na lang kayo ni Mrs. mamaya ng pagluluto ng sarsyado. Let's go. Ayan mga ka-channel, yung isda na nilinisan ni Mr. kanina dahil nagpabili tayo ng luba kaya siyang naglinis nito. Painit na rin ako ng mantika mga ka-channel. Magsimula na tayong magprito. Simula na tayong magprito mga ka-channel. Unahin natin ang buntot. Siyempre mga ka-channel, abang nagaprito tayo ng isda ay mag-prepare naman tayo ng lamas para dire-diretso yung ating pagluto ng ulam. Dahil nga magsasyado tayo mga ka-channel, kaya kailangan natin ng itlog, dalawa lang. Large na itlog to. Dahil sasyado ang ipaluto ni Native Channel. Kaya gagamitin natin ang carrots at kamatis. Tagpiso ang isa dito. Okay na. At least kahit paano. Ito ang ating luya. Alam mo mga ka-channel, ganito kalaki dito. 15 pesos. Mahal yung lamas dito sa amin. Kaya kailangan pag pumunta ka ng bayan ng Coron ay marami ka nang bibilhin lamas. Para meron ka ng konsumo sa bahay. Sunod na rin balatan yung carrots mga ka-channel. Isang piraso lang yung babalatan natin kaya kutsulyuhin ko na lang. Madali lang naman. Ako talaga mga ka-channel, gustong gusto kong magluto. Kaso lang, kulang ako sa gamit. Mahilig talaga akong magluto. Kasi yung dalaga pa ako mga ka-channel. Lagi akong nagaluto. Nagatinda ng ulam. Kung ano pang ititinda.
Practicein lang natin paghiwa ang carrots mga ka-channel. Pahaba lang siya. Natapos na yung carrots mga ka-channel. Ito kamatis na. Magkakulay na kasi ang kulay ng carrots at kamatis. Pares na orange mga ka-channel. Baliktarin natin ang ating pinirito. Balikot na. Yan na yung ating ingredients mga ka-channel. Yan na yung ating mga lamas. Na-prepare ko na lahat. Tapos ko na rin yung hiwa-hiwa. Kaya mamaya gigisahin na natin yan pagkatapos natin magprito. Yan luto na mga ka-channel. Tanggalin na natin. Nagdikit kasi. Hindi naghiwalay-hiwalay. Lagyan na natin sa ating plato. Ayan, sarap pagkaluto. Tapos, yung natira ay ipiprito natin. So, balik-balik na natin mga kasalan. Ayan, luto na mga kasama. Huli na ito na ito yung pangalawang salang natin mga kasama. Luto na siya. Tatanggalin na natin. Ayan. Kaya madali lang siya maluto kasi pinantanggal na yung ibang laman niya. Ito ang lapu-lapu. Huliin sa salang natin ito mga katsani, yung hulo. Yung ulo ng lapu-lapu. Yan mga katsani, tapos na tayo mag-prito. Luto na ito. Gisa na tayo ng lamas. Simulan na natin mag-isa mga katsani. Bawang at sibuyas. Sabay na natin yung carrot. Yan mga katanid, hintayin lang natin lumambot. Pag lumambot, bago natin lagyan ng tubig. Yan mga katanid, malambot na siya. Lagyan natin ng tubig. Ganda ng kulay. Ayan mga ka-channel, kulong-kulo na siya. Yung ating pinakulo ang lamas na ginisa natin. Dahil gagamitin natin yan siya sarsyado. Ito yung isda mga ka-channel. Lagay ko na. Dahil malambot na rin yung lamas. Wow! Sarap! Yan mga ka-channel. 4 na piraso lang ito. Yung pang-apat ay
Kalahati na lang. Manipis na manipis. Yan mga ka-channel. Sarap ng aming ulam ngayon. Yan mga ka-channel. Talagay na natin yung egg. Talagay natin yung itlog. Wow, ang ganda ng kanyang kulay. Ayan mga ka-channel. Ang sarap ng aming udang. Nakakatakam. Ayan mga ka-channel, luto na yung ating ulam na sarsyado. Ayan. Lutong-luto na. Kaya mag-prepare kami para magkain. Hapunan mga ka-channel. Mag-prepare ako. Chuyo, so magandang gabi sa atin lahat mga ka-channel. At syempre, yung sinabi natin kanina na yung coral trout ay ngayon natin iulam dahil sarsyado. Ayun. Ikaw ba surahan? Ha? Busog ka na? Sayang. Hindi natin makasabay si Boy Surahan makain. Paano yan? Walang shoutout. May shoutout? Wala. Wala? Wala daw. Iling-iling. Ibig sabihin walang shoutout talaga. Kain tayo mga ka-channel. Samahan nyo kami kumain ngayong gabi. Iiling-iling. Si Boy Surahan. Opo. Kuha na ng tubig. Para hindi tayo mabulunan. Gamot sa bulunan. Tubig ang kailangan. Medyo mahina na yung tubig dito sa amin eh. Pero barado na ang hose. Samahan nyo kami na magkapunan. Dahil wala kami ni Mrs. na yung si Boy Surahan. Ayaw kumain. Busog siya eh. Busog siya. Kain kasi siya kayong hapon. Yun lang. Lagi na nating hindi nakasabay si Boy Surahan ah. Parang medyo may katagalan na. Sana may shoutout yan. Oh, shoutout pala kay Tita Lisa. Kumusta na po kayo? Si Miss May, si Ma'am May Taporino, i-shoutout mo. Shout out po kay Miss Maita Porino. Watch you from UAE. Watching from UAE. Saan man po kayo ngayon ay mag-iingat po kayo palagi. Sabi niya, I'm very clean. Very clean daw yung mga kildero. Salamat po man sa pagpuri sa kaldero namin. Wow. Paborito. Pagkasarap ah. Muli tayo nakaulam ng sarsyado. Sarap. Lami kayo. Kanina kinilaw, ngayon ay Sarsyado. wow. Maraming paraan mga ka-channel sa pagluto ng ulam. Kahit isa lang ang isda, pero maraming paraan para pwede mo siyang maluto ng paiba-ibang luto ng klase ng ulam. Iba-ibang putahe. Iba-ibang putahe. Ang niluto po ni Mrs. ay medyo may kalakihan. Sobra yata ito 1 kilo, di ba? Tapos, ilang hiwa ito? 3? 3. Tapos mayroon pang part ng ulo ng pinagkilawan natin kanina, sinali ni Mrs. Binigyan niya yung kapatid niya. So, hindi na natin na-video yun dahil pagkasarap ba? Kain. Lami kaya. Ayan. Tapos na tayong kumain.
Hindi tayo masyadong kain ng maraming mga ka-channel kasi anong oras na tayo kain kanina? Mag alas 3 na. Alas 3 na kasi kami kumain, tapos ngayon mag alas 8 pa lang. Kaya hindi natin naubos yung ulam. Yan. Dami pa. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at laging pagtitiwala. At syempre, sa lahat po ng mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, at sa ating mga silent viewers, solid supporters, hindi po nag-skip ng mga ads, napakalaki tulong po yun sa isang kagaya natin na maliit na vlogger. So thank you so much po, at hanggang sa muli, shoutout tayo.